Ay, natapos ko rin yung dream setup ko. Lay back and ride to the from the old school. Lay back and ride to the like you. Hey, what's good? Paul again here and welcome sa aking channel. And for today's video, ang gagawin naman natin ay i-organize ko yung aking computer setup kasi napakakalat pala. Akala ko okay na yung setup ko, pero nung tinignan kong maigi, ganito pala siya kagulo. Since makalat yung setup ng computer ko, ganito ko siya i-organize. So, i-build na natin. So, syempre, hindi mawawala yung unboxing part. And ito naman yung mga parts niya. So, tara, isa-isayin na natin. So, ayan yung arms. Okay, next. Ayan. Then, ito naman yung mukhang pinakatangkay niya. And then, yung holder. Ayan yung mga accessories and screws. Syempre, hindi mawawala yung manual. So, ito naman yung name ng bracket, InPlay. Yun yung brand niya, Nice. KMT2- model. And kung interested ka sa ganitong bracket, ilalagay ko yung link sa description para alam mo kung saan ka bibili. Okay, so build na natin. Habang ina-assemble ko tong setup na to, napaisip ako, ang tagal ko rin bago nakarating dito. Hindi naman kasi ako nagsimula agad na may magandang setup o mamahaling gamit. Actually, nagsimula ako magtrabaho around 15 years old. Dahil sa gusto kong malaman kung paano kumita, nag-start ako magtrabaho sa business ng magulang ko. 200 pesos isang araw at that time. Akala ko kapag lumipat ako ng trabaho, mas lalaki agad yung kita ko. Kaya ginawa ko, nag-apply ako as a service crew. And then, nag-crew din ako sa mga restaurant hanggang napunta ako sa Video City. Kung naabutan mo po yung Video City, alam mong medyo throwback na yun. Aray ko. Mas magaan yung trabaho pero hindi pa rin sapat yung kinikita. Dumating din ako sa point na tumigil ako sa pag-aaral. Hindi ko natapos yung college. Pero kahit ganon, tuloy lang. Habang nagkatrabaho ako sa Video City, nakita ako ng TESDA training for call center agents. Doon ako nagsimula seryosohin yung pag-improve sa sarili ko. Nag-aaral ako mag-English, nanood ng English movies, nakinig ng English music, nagbabasa, pina-practice ko yung pronunciation ko mag-isa. Tahimik ako ng tao minsan. Pero kapag may gusto akong matutunan, inuulit-ulit ko talaga hanggang makuha ko. At hindi rin naging madali. Ang dami kong failed interviews noon. Yung tipong minsan uuwi ka na lang talaga na bagsak yung confidence mo. Pero habang tumatagal, napansin ko, bawat rejection, may natututunan ako. Hanggang sa eventually nakapasok din ako sa first BPO company ko. At doon, medyo nagbago takbo ng buhay ko. Mas okay yung income compared sa dati kong trabaho. Pero habang tumatagal sa industriya, may na-realize ako, kahit fluent ka sa English, kahit magaling ka magsalita, pag hindi ka gagalaw, parang may stuck ka pa rin. Tumagal ako ng 12 years sa BPO industry. Naging supervisor, natuto, nag-grow. Pero habang tumatagal, parang paulit-ulit na lang yung sistema. Parang nakakulong sa sarili kong routine. Doon ko na-realize, ayoko habang buhay, ganito lang. Kaya naging interesado ako sa work from home setup. Nag-start ako mag-research, mag-aral, mag-ipon ng gamit. Unti-unti binutong setup na to. Kaya para sa iba, computer setup lang to. Pero para sa akin, investment para mas mapabilis yung goals ko. Para matuto ng bagong skills, para makagawa ng content, para eventually magkaroon ng freedom. Hindi lang para sa akin, para sa pangarap din na binubuo. At ngayon, unti-unti kong nakikita yung progress. Hindi pa man perfect, pero malayo na rin kumpara dati. Since ito na yung last na ikakabit ko, so ipapakita ko naman yung before and after.
Kaya kung nagustuhan mo itong video at umabot ka dito sa dulo, subscriber ka man o hindi, nagpapasalamat pa rin ako na pinanood mo hanggang dito. Maraming salamat sa support and see you sa aking next video.